Yan. Pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang DepEd sa anyay pang-aabuso sa tuwing may Parent Teachers Assembly Meeting o PTA meeting sa mga eskwelahan. Sa budget hearing ng ahensya, inungkat ni Tulfo ang madalas na paghingi ng kontribusyon ng mga guro para sa electric fan, chalk o sa iba pang gamit sa eskwela. Pangingikil daw ito. Agad namang dumipensa si Vice President Sara Duterte na tumatayo ring DepEd Secretary. Anya, bagamat voluntaryo ang paghingi ng kontribusyon, may magagawa ang senador para tuluyan itong ipatigil. Ayon pa sa DepEd, may chalk allowance kaya bawal manghingi ang guro para rito. They must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTA. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung nadedesisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal. Gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ito nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disperse yung pong MOE, especially doon sa mga chalks, sa mga electric fans. Electric fans palagi every year yan. Talamak na